Hallelujah. Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. All the time. Kamusta po kayo? Amen. Mas mabuti kaysa dati. Ano po? Because the Lord is continuously using us mightily. The Lord is continuously transforming our lives. He didn't only give us eternal life, but He also transforms our lives day after day. There is a new beginning, and there will be always room for growth, improvement, at stronger sa ating pong relationship sa ating Panginoong Hesukristo. This morning, we are blessed dahil po ito'y araw ng Panginoon. Amen? And also this morning, will be instrument of God to confirm God's anointing through installing our pastor here in BCI Daet, si Pastor Arnold. So later, we'll have our ceremony for that po. For our study of God's Word, niling ko po tayong lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Epeso, Kabanata 4, talatang 11 hanggang 16. Ephesians chapter 4, verses 11 to 16. So, regardless of the translation, Tagalog man po yan or English, ating pong basahin po. It says here, Ephesians chapter 4, verse 11, "And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ." In verse 13 it says here, "Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ." Verse 14, it says here, "So that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves, and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ." Verse 16 says here, "From whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love." Tayo po ay sumandaling manalangin. Our Heavenly Father, we are so thankful for this day. It's a great privilege to come before you, knowing that we are sinners, yet you have cleansed us through the death of your Son on the cross. We thank you, Father, that there is no veil that separates us, and that we can go and pass through directly to your presence. Father God, we ask for the forgiveness of our sins, for the cleansing of our hearts, so that the feeling of your Spirit will come upon us and we'll be able to understand your word. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan po ang inyong salita, hindi lamang po sa isipan, lalong higit sa aming pong kaluluwa, na mapakain po ang aming espiritu. Patuloy po na mapagpala kami, lumago kami, mailapat namin ito sa aming buhay. And all the more, we would glorify you, because this will be a part of our worship this morning, to listen to your word. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo na. So, ngayon pong umaga, as I've said a while ago, is a blessed day because it is the day of the Lord. It is also the ordination of our pastor and BCI Daet. So, I believe it is God's impression to me to lead this worship in His Word with the theme, "A United Leadership in Christ." Ito po, ang pinag-isa o may pagkakaisang pamamahala kay Kristo. At sa ating pong pagbasa kanina, we would understand
and answer 4 questions po considering the text that we have read. Number 1, who are the leaders of the church? Number 2, what does united leadership mean? Number 3, why do we need a unified leadership, united leadership in the church? And how do we apply this in BCI Infanta? Alam po ninyo, mga minamahal, ang Panginoong Hesukristo po, wala pa po tayo, in John 17, had already prayed for the unity of the church. And in the unity of the church, He had given the Holy Spirit so that we are not going to make up a unity, but to maintain the unity that there is inside the church. So that in the unity of the church, we do not only speak of people, individuals, but we also talk about leadership. A leadership that is united, that makes the church stronger. Sa umaga pong ito, atin po sagutin po una, sino po ba? Who are the leaders of the church? And we would find this in our text, Ephesians chapter 4, verse 11. It says here, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. Meron pong nagkaloob ng mga apostol, propeta, ebanghelista, mga pastor at mga guro sa loob ng iglesia. I have underlined po doon the word He. Who is that He? So meaning to say, these apostles, prophets, evangelists, shepherds, and teachers did not just came out at bigla na lang po nagpakilala sa inyo, kami ang leader ng church. Kami ang mangunguna sa iglesia. But these leaders were given by our Lord Jesus Christ. Now, before I go to the point, let me just take some words from John MacArthur, considering those leaders that were spoken po in the text. We believe po in the New Testament that the leaders that were given to the church in the time of grace, especially po sa dispensation, sa panahon po natin ngayon, ay ang mga pastor at teachers. So that you cannot separate a teacher from a pastor. A shepherding pastor must know how to teach. Now, according to John MacArthur, why there is no apostles, prophets, and evangelists, I should say, apostles and prophets sa panahon po natin ngayon? It is because these are foundational leadership. If you build a building and there is a foundation, you place the foundation beneath, not on top. So that you cannot join together apostles, prophets, shepherds, and teachers on top. Ang sabi po ni John MacArthur. So that when the Word of God was laid, so that the Word of God is confirmed by these apostles and prophets of old, now we have pastors and teachers to teach the church and even administer the church. Now, ang sabi po ng Bible in Ephesians chapter 4 verse 15, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Meaning to say, these pastors, shepherds, teachers were given to us so that we will be growing back into the image of the head of the church, none other than the Lord Jesus Christ. Now, in Ephesians chapter 5, verse 23, there is an analogy between husband and Jesus Christ, the wife and the church. Ang sabi doon, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, His body, and in Himself, its Savior. Why is it that the Lord Jesus Christ primarily is the first leader and it is the ultimate leader of the church? No other head other than the Lord Jesus Christ Himself is the head of the church. Why? First and foremost, He gave His life for us. He gave His life for us. Tanungin niyo po ang mga religious leader ngayon if they did the same. But what they did is to get money and to get honor from people. But the Lord Jesus Christ gave Himself up
for us so that we will not die in condemnation. We will not die into sin. So that we will be a church taken out from darkness to His marvelous light. It is the Lord Jesus Christ who is the eminent one. Ang sabi ng Bible, we are created. Everything is created. In Colossians chapter 1, 15-16, everything is created for Him, by Him, and for Him. So that it is obvious, nonetheless, the first leader who is the leader in the church, we say, it is the Lord Jesus Christ. He is the head of the church. And if there will be a delegated leader in the church, we say that Jesus is the chief shepherd in the church. Now, kaya po mga kapatid, we are not speaking of religion, but if you would see other sect like the Roman Catholic Church, they attribute the leadership of the church to the Pope, a human being a leader of the church, such that whenever there are scandals in the church is affected. Or even so, yung church mismo ay kasama na doon sa skandalo ng iglesia dahil nananatili pa rin kahit mali ang namumuno na tao. But you see, there are religions that are being started by people, but we know when Jesus say to Peter, when Peter declared, "You are the Christ, the Son of God," He said, "Thou art Peter, and from this rock I will build my church." So that in all, Jesus is the leader in whom all leaders, pastor, teachers, submits. So the first answer to the question, who are the leaders of the church? First and foremost, it is the Lord Jesus Christ. No other else. So that even if you have your pastor with you, and even your personal life, it should be governed by Christ Himself. And how do you know that you're being governed by Christ Himself? It is through His Word. Nothing more, nothing less. It is not through visions. It is not through miracles. But it is through the very Word that is instructed by the Lord Jesus Christ. Now, secondly po, let's go to the text po. In Ephesians chapter 4, verses 11 to 12. It says there, "And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of the ministry, for building up the body of Christ." Mga kapatid, yes, we will grow personally by having our devotions. Yes, we will be intimate with God with our personal prayers, personal reading of God's Word. But it is God's design that we grow inside the church. We become equipped. We become ministers through these shepherding ministers. Tinutulungan po tayo ng mga pastor na tagapagtulong ito kung saan po tayo maiging maglingkod sa Panginoon at i-appropriate po natin yung mga gifts na ibinigay ng Panginoon, na inibigay ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Such that whenever pastors, teachers failed, we will not look to them as the final authority. We would go back to the head of the church, who is the Lord Jesus Christ. Now, ang sabi po ng Bible, in 1 Peter chapter 5, verses 1 to 4, I'll be reading, "So I exhort the elders among you, as fellow elder and a witness of the suffering of Christ, as well as partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory." Sa Bible po, meron pong dalawang termino po na ginamit. Isa pong poimen, nangangahulugan po na pastol. Pag tinignan niyo po yung ginagawa po ng pastol para sa iglesia at yung sinabi po sa Biblia na presbyter, na po, elder, they are one at the same person. Pareho pong person po yon, but referring to two different tasks. One is spiritually,
feeding the flock of God by His Word. And secondly, by administration. Pangangasiwa at pamamahala po ng iglesia ng Diyos. Kaya po minsan, mga kapatid, ako po ay nahihirapan sa mga terminolohiya. Pag tinanong po ako, kamusta na yung member mo? Ako po ay nahihirapan sumagot na, ay okay naman, kasi sabi ko, hindi ko naman member yun. Member yun ng Panginoon. Kamusta yung church mo? Bakit? Bible Church International of Nathan ba yun? Pero Bible Church International Infanta by Jesus Christ, who gave up His life for His church. So that we would see, secondly po, in the question, who are the leaders of the church? First, the invisible head, the Lord Jesus Christ. Second, there will be pastors and elders in the church. Now, I may be right, I may be wrong, but through the years I have observed BCI Daet. I believe there are pastors, at the same time, there are leaders whom you called as council. Such that this council as elders could also speak of the Word of God, but they are of help to the pastor in terms of how they administer the church. Paano po tumatakbo yung iglesia? So that you have Jesus Christ, and then ang pastor po na pinag-delegate ng Panginoon ng kanyang authority, such that there will be one direction for the church, and that the vision is given to pastors, elders. Kung kaya po, nagkakaroon po ng kaayusan po sa iglesia, kung ang iglesia po una nagsasubmit kay Kristo, ang pastor, elder at mga membro ng Panginoon, nagsasubmit sa Panginoon, at pangalawa po, makita natin na ang kongregasyon po ay kinikilala ang pangunguna ng i-delegate, pinaggawaran ng pamumuno at pangunguna sa loob ng iglesia. Pangatlo po, sino po ba yung mga leaders po sa loob ng church? I would like you to read an account po in Acts chapter 6, verses 1 to 6. It says here, "Now in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, 'It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, speak out from among you 7 men of good repute, full of spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word.' And what they said pleased the whole gathering." I would like you to see there the whole gathering, the congregation. "And they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, Nicholas, a proselyte of Antioch. This they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them." Now, mga kapatid, I would like you to remember in 1 Peter chapter 1, verse 9, ang sabi po doon, we are a royal priesthood. Pag tinanong po, sa church niyo ba may pare? Sabi niya, ay pastor sa amin. Pero, ang sinasabi po ng Biblia, tayo po ay piniling henerasyon, piniling mga pari po ng Diyos. Because we could go directly to God. That is why, though there are differences po in leadership in churches, but we see here, saan kaya nakuha yung principle of a representative democracy? There is a representative democracy. We see it from the book of Acts. Alam niyo po, nagkaroon po ng problema. Ang unang ministry po nila, pinapakain po nila yung mga byuda. Byudang Hellenista. Pag sinabi pong Hellenista, they are Greek Christians. And there were these Jewish Christians. Medyo nagkaroon po ng bias. Bakit? Dahil pinapakain na lang po nila yung mga byuda na Jewish Christians. And so nagrereklamo na po yung mga Hellenista. But the apostles, whom are the elders of the church, they would like to devote their time in prayer and in the ministry of the word. Kaya po, with the delegated authority from the Lord Jesus Christ,
they also delegated the authority to the congregation to choose among themselves such men that is filled with the Spirit of good repute para po sila po ang mga ngasiwa sa pagkapapakain po ng mga byuda, especially of the Hellenist people. And so, with this, we would see that there is this leadership coming from the congregation when the pastor, elders needed help. And when it concerns the congregation as a whole, then the congregation would have such leadership in terms of they are being delegated by their pastors. Kaya alam niyo po, bakit po nagkakaroon po ng head po ng ministry po ng welcoming, nagkakaroon po ng head po ng Sunday school, sa pagtuturo po ng Sunday school, or whatever ministry you have. First, it could be voluntary coming from the congregation. Nakita niyo po, ito yung gift ko, gusto kong magpagamit sa Panginoon, sasabihin niyo sa pastor, and then you have been approved. Or it could be coming from the top, the elders and the pastor. Parang si kapatid na ganito, okay yung kanyang gift sa ganyan. Ano kaya tanungin natin at gusto niya maglingkod, di ating i-enlist siya. So that we will see in the question, who are the leaders of the church? Thirdly, we would see that there's also leadership coming from the congregation. In our church po, we do not have deacons yet. Kasi po hindi pa needed iyon. But I think in BCI New Jersey, coming from the congregation, they have deacons depending as the need arise. Kung sino po, kung ano pong pangangasiwa ang kanilang gagawin. So, hindi po ito strictly na dapat congregational ka, dapat pastor elders ka, o dapat si Jesus Christ lang. But, by prayer and the feeling of the Holy Spirit, the wisdom of God, directing to pastors and the congregation, you would see what is fitting to the church. It could be a combination of all of these three leaders in the church, especially Jesus should be at the center. Amen? Ang Panginoon po ay nasa sentro. So, I pray po that you would not miss the structure that God has given in the administration of the church. Nung 2 weeks ago po, meron pong kaming sinisimulang gawain po, although magto 2 years na po yun sa General Nakal sa Magsikap. And part of our discipleship po in the E12 lesson ay yung pong pamamahala po sa loob ng iglesia. Alam po ninyo, although I know you've been in a lot of problems in this church, pero I'm not referring to you, pero the instance po that why there are disunity at kaguluhan po sa church, if the leadership po inside the church is not so clear and ambiguous. Dapat po, it should be shed in the light. Members would know, pastors would know, even the newcomers would know that this is the structure of the church. So that when problem arise, so that when decision is being done, then it is transparent. And since we respect Christ, we respect the leadership of the pastor and the elders, congregation would submit to the leadership. Pero alam niyo po ba mga pastor, especially Pastor Arnold, may accountability din po tayo sa mga congregation. Alam po niyo, kami po yung maliit na church lang, mas malaki po yung church niyo. Pero hindi po ako basta nagdidesisyon na lumipat po ng iglesia na hindi ko po tiyatanong yung church, handa na ba tayong lumipat? So that when they agree, after praying for such time, then mag-usap na naman kami doon sa katulad nyo na may council sa aking pong leaders, and I think it's about time. Kamusta yung budget natin? Have we prayed for it? Medyo hindi na okay itong ating pwesto, so we are about to move. Nakakaisa po yung pong leadership ng church. Secondly po, what does united leadership means? Ano po yung tinatawag natin na united leadership? Mayroong pagkakaisang pamumuno. Kung naunawaan po natin kung sino po yung mga leaders inside the church, and we are doing our part as how the Bible defines it, then we see ourselves as you see fit. Ano po? Ang sabi po sa Bible, sa aklat po ng Ephesians chapter, mabilis po ang aking .
Ephesians chapter 4, verse 16, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly. I would like you to look at when each part is working properly. Ano po? So, I have two analogies po para po ipaliwanag ano po yung united leadership. When you got born again, when you got saved, when you have this relationship with God, you are already a leader. Sabihin niyo po sa katabi mo, you are a leader. Kung hindi man po sa pangangasiwa po sa loob ng iglesyang ito, leader ka dahil you should be a fisher of men. You are bringing men to the Lord Jesus Christ. Amen? So that if you have such a speciality as your gift, as your spiritual gift, and you are acting on it, then there is wellness in the whole body. I'll give you an example. Yung bata po dyan na drawing, that's the body. Isipin po ninyo, yung mata po, ang kanyang leadership ay sa sight. Ang bibig po, ang leadership niya po ay pagsasalita. Hindi naman po leadership ng pigi ng puwet yung sa bibig. So that meron pong iba't ibang pangunguna po, yung iba't ibang bahagi po sa loob ng katawan. Pero pag pinagsama-sama niyo po yun sa isang katawan, makikita po natin na ang pamamahala at paggalaw po ng iglesia ay mayroong pagkakaisa. So that when we have this direction and we have this administration in the church, it should be a united kind of leadership. Sa isang wall clock po, sa isang orasan po, may malaking kamay, may maliit na kamay, at meron pong hindi nakikitang mga tornilyo sa loob. May kanya-kanyang speciality po yun. Pero hindi nyo po makikitang gagana yung relo pong iyon na hindi po ginagawa nung pong specific na bahaging iyon, yung kanyang bahagi. Hindi po pwedeng pakalaman ng bibig yung mata. Hello? Are you with me po? Siguro pwede mag-suggest, palagay ko kasi parang nakita ko doon sa isang mata doon sa kabila na gano'n, baka po pwedeng gano'n. Pero pag nagsabi na yung mata na nakakaalam, ay hindi, ganito kasi yung vision ko eh. Siguro mas eto yung gagawin ko. So that when we act accordingly to our function, then we are complementing each other in the whole body and it becomes a form of united leadership. Pangatlo po, why do we need a united leadership in the church? Bakit po kaya? Ano pong purpose? What is the purpose of that? Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 13, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Pansinin niyo po, in-underline ko po dyan, to mature manhood. Masyado po maraming play of words. Pero I focus on the word maturity. Ano po? You would not mature if you see yourself greater than anyone in this church. I remember my mentor po, ang isa pong sinabi niya sa akin, Nathan, darating ang araw na may darating na mas magaling sa iyo. Huwag mo isipin na ikaw yung pinakamagaling. Such that when you know that someone is greater than you, then you learn to cooperate, mag-cooperate kayo, use your leadership, so that when you have this cooperation, mas maganda yung magiging resulta. Alam po nyo, yung illustration po diyan, yung redwood trees, kita nyo po ba? Akala nyo, lang yun, no? Stick na po. Yan pong mga puno po yan sa California, umaabot po yan ng 360 feet. That is 35 story. Para kung may building ka, 35 story po yun. Pag dumadaan po yung bagyo, malakas na hangin, hindi po sila kagad bumabagsak. Think of the maturity, kung bakit po sila tumagal ng ganon at tumaas ng ganon. Pero, pag tiningnan nyo po yung ilalim po niya at yung root system niya, naghahawak-hawak po yung root system nila. Yun, yung nakaikot pong punong iyon. Meron nga pong tao dyan, hindi nakita yan, litit ng tao po dun sa larawan po dyan. Nagtutulungan po sila, nagkakapit-kapit yung mga ugat sa ilalim upang sa pagdaan ng mga bagyo, hindi po nawawasak, hindi po nasisira ang mga puno. So that when we learn to do our part, to submit to leaders, when we know
to love Christ is even more than authority. To be right with God is better than to be right as your own self. We learn to listen to other people. We learn to cooperate. We learn to unite. Then we come to the fullness of the stature of Jesus Christ. Po. Meron po ako napanood po sa YouTube po, yung Akron Baptist Temple sa Ohio. Hindi ko lang naano po kung gaano katagal, pero mukhang matagal na po yun, 1930s. Pero pagpasok ata po ng 2024 po, they started small. Pero naging libo-libo po sila. They built a temple for about $4 million. Nasunog po yun. Pero hindi po siguro dahil gusto lang nila itanyag ang Panginoon. Meron nagkaroon na po sila ng pride. Ayaw na nilang maalis yung pangalan nila na Akron Baptist Temple. So, nag-build up na naman sila ng $8 million worth na simbahan. And people, about thousands and thousands po were attending the church. Pero suddenly po, ngayon 2024 po, last 2024 po, nag-declare po yung city po ng Ohio na unsafe na po yung lugar, wala na pong gumagamit, at kanila pong binuldoser na at kanila pong pinabagsak na po yung building po na iyon. They didn't root in. Hindi po sila lumalim sa kanilang ugat, sa kanilang personal relationship kay Jesus Christ. How do you know that you are growing? You are growing in the Lord, in the Word, but you are growing in the Lord primarily in loving God and loving people. Secondly why do we need a united leadership? Number one, to mature. Dahil po pag tayo po nagmamature, minsan di ba yung pag-aawayan mo, minsan yung sasabi mo akong tama, iisipin mo, ay siguro I would rather give in dahil hindi naman masama yung sinasabi niya. And then when problem comes, hindi kayo mabubuwag, because you know that your roots are deeper because you are loving God and loving people. Secondly po, Ephesians chapter 4 verse 16, from whom the whole body joined and held together by every joint, with which is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Alam po ninyo, I've attended a training po, matagal na po yung parang 2000, pero lagi pong nasa heart ko yun. At ang sabi po niya, tingnan mo ang isang pitchel na gawa sa kahoy. Tapos yung kahoy na nakapalibot na yon, yun yung bubuo sa pitchel, isipin mo na merong mataas, may mababa ang kahoy. So yung taas ng tubig ay hanggang doon lamang sa taas ng kahoy. So kung maraming kahoy yon at mayroong isa po doon na mababa, kahit kano kataas yung isang bubuo doon sa pitchel, sa timbapong iyon, hanggang doon lang siya doon sa mababa. Pero alam po niyo, kung natural na pantay-pantay, yung pong timba, healthy po yung church, po, yung pong growth po ay hindi po sapilitan at hindi mahirap. Especially because it is built up in love. So that when we have a united leadership in the church, natural po yung growth. When you have a united leadership, you do not drag development and growth in the church. It comes out naturally with the help of God and with loving people helping each other. Lastly po, huling tanong, how do we apply all this in BCI Diet? Pagpasensyahan niyo po pag hindi kayo nasama sa picture, Of course, to our pastor to be installed, to our council, to the leaders of this church, Acts 20:28, pay carefully attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which He obtained with His own blood. Sinasabihan po ang ating pong pastor dito, ang mga leader na kasama niya, Pastor Arnold, Brother Henry, si Doc Osbin, mga asawa po ninyo, and even yung mga ministry heads po ng church pong ito, nilagay po kayo ng banal na espiritu upang pangalagaan yung mga mananampalataya sa loob po ng iglesyang ito. At take note po, buhay po ni Kristo. Ang dugo po niya na precious
ang ibinigay niya po para po mapunta dito yung mga tao na sumasamba sa Panginoon. Para po sa mga pastor at leaders, you do not have the privilege of abuse. Even myself as a pastor. Pag po ang mga mananampalataya po, nakita po na nagpapasunod ang mga leaders nila na wala po sa Biblia, self-gain at abusive, you have the right not to submit. Pero if you see that the Lord Jesus Christ is the head, dahil ang salita po ng Panginoon, ang binabahagi at binabasa niyo po at alam po ninyo na yun ang kalooban ng Diyos dahil nakasulat sa salita ng Panginoon, please, I urge you mga kapatid dito sa Daet, submit to your leaders and obey them. Wala naman sigurong masama, no? Pag minsan sinabi ni Pastor Joby, pakuha nga ako ng tubig. Wala naman sigurong masama, no? Pag sinabi ng pastor na, eto ang direction ng church natin ngayon, evangelism tayo, we will focus on that. If the Lord has given this vision to the Word of God, then try to submit. Bakit? Dahil mananagot, sila naman po ang mananagot sa Panginoon. Pag yung ginawa po nilang yun ay hindi po ayon doon sa ibinigay at plano ng Panginoon para sa iglesia pong ito. Para po sa mga kapatiran po natin, miyembro po ng Bible Church International, Daet. Pasensya na po, yan na po yung nakita kong picture. Water baptism pa ata po yan. Pinagdugsong ko pa po yan, hati yan ay. Sabi po doon sa Hebrews 15:17, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. I pray this morning, this day, even with Pastor Joby and the whole BCI system po, BCI organization, BCI Church, we pray that there will be a mutual trust, mutual respect, mutual doing things inside BCI Daet because you submit to your leaders. And somehow the leaders would also listen to the church if it needs so. If they are, kung kailangan po. Alam niyo po, minsan yung church po, bago kami lumipat ng church po, sabi ko, huwag na tayo magpataasan ng kamay. Ano? Plebisito na lang. Yes or no. Kasi pag nagtaasan pa ng kamay, pag nakita, at yung isa, baka mahati pa yung church. Kasi yun yung makakampi. Tayo. Alam po, isang rule of thumb po, no, na natutunan ko sa aking mentor, and even I transferred to the leaders in fact, hindi ko sabihin perfect po yung church, it is a best thing, suggestion po. If there is voting within the leadership, bago po mag-voting, magsasalita muna isa-isa, bakit yun ang aking pipiliin? Di pakinggan mo rin po, bago bumoto, kasi baka masway ka nung kanyang rason. Now, pagka po, tapos na po yung usap, walang personalan muna. Walang personalan sa usap at balitaktakan. Ibig sabihin, nagpapalitan ng kuro-kuro. Kaya sabi ng Bible, you have to mature. Huwag mong tingnan na inaatake ka, pero tingnan mo lang yung rason, yung wisdom doon, kung ano yung sinasabi. And if you are persuaded na okay yung decision mo, then stand by it. If not, then probably you are swayed by their decision. Such that, pag nagbotohan at meron pong majority, wag po sasabihin ng minority, ay sila lang naman yan, hindi ako katuwang dyan, yan lang naman yung gusto nila, hindi sila na lang. Liban na lang kung abuso, liban na lang kung hindi sa ikalalago ng iglesia, liban na lang kung personal po yung gagawin po at hindi na po sa Panginoon. You have the option not to do so. Pero please try to think about it. If you are in the minority and if you see na majority na po yung direction, you go along with the majority. You go along with the majority. Knowing na si Jesus ang head, paano mo alam na si Jesus yung head, hindi lalayo sa salita ng Panginoon yung magiging direction. Apat na bagay po, natutunan po natin ngayong umaga pong ito, mga leaders po ng church, do not take Jesus as the invisible head of the church through His Word. Secondly, we should consider unity in leadership.
thirdly, we should also consider the reason why there should be unity in leadership. At fourthly po, please apply it to this church. Apply it to this church. Lord, thank you for your word. Thank you po dahil alam namin, Panginoon, na mas mataas po yung prinsipyo ng inyong salita. Ang panalangin ko po na tulungan niyo po na mas mamultiply pa itong prinsipyong ito ng inyong salita so that it would be applied in this church as our sister church. Sama-sama pong lumago po yung mga BCI churches po across the world. Dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, Cambodia, New Jersey. And we really pray, Father, na in all of this, mag-glorify po kayo. Makita po, Panginoon, yung mirror po na darating niyo po na paghahari, na maging dito po sa lupa ay meron pong kaayusan ng pangunguna at kaayusan po ng plano, programa at tahakin ang iglesia pong ito. Ang aming iglesia, ang inyong iglesia. At sa lahat pong ito, you will be glorified all in all. Salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen.